Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Mansyon ni Saldico, kumpirmadong ginawang money vault. Ibinunyag sa Independent Commission for Infrastructure na ang mansyon ni dating ako Bicol Elizalde Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay ginamit bilang imbakan ng salapi mula umano sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Bryce Hernandez, dating DPWH Assistant District Engineer ng Bulacan, mula 2023 hanggang 2025. Sunod-sunod ang mga cash deliveries sa bahay ni Ko sa Ladybug Street. Bawat biyahe ay 7 sasakyan ang gamit at ang bawat malaking bagahe ay may 50 million habang ang maliliit ay may 30 to 40 million. Ito ang pahayag na discovery niya sa eksklusibong ginagamit ang bahay para sa imbakan ng deliveries kay Congressman Ko dahil walang kasangkapan sa loob. Poros bagahe lamang mula sa iba't ibang pinagmulan. Bukod dito, tumatanggap din umano ng pera si Ko sa penthouse niya sa The Shangri-La at The Port BGC, kung saan ang kanyang chief of staff na si Paul Estrada ay tumatanggap ng mga maleta sa basement ng gusali. Ang pahayag ni Hernandez ay dumugtong sa naunang testimonya noong nakaraang buwan ng dating aide ni Ko na si Orly Gutesa na nagbukas ng pinto sa malawakang aligasyon ng kickback at cash drops sa mga opisyal ng gobyerno. So, nagdudugtong po o nag-corroborate ang statement ni Engineer Bryce Hernandez at ang statement ni Orly Gutesa. Sa pagharap ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025, direkta niyang sinabi, yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon at medical na programa ay napunta pala sa mga bulsa ng mga politiko. Ibinunyag ni Gutesa na 2 hanggang 3 beses kada linggo ang tinatawag nilang basura drop, kung saan bawat malita ay naglalaman ng 48 million. Tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. Ang bawat maleta ay may lamang humigit kumulang 48 million. Si Ko, ang dating House Appropriations Committee Chairman, ay tinutukoy sa ulat ng ICI. Ito yung interim report ng ICI. Na bilang responsable sa 35 bilyong halaga ng mga proyekto sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Nagbitiw siya bilang kongresista noong September 2025 sa gitna ng lumalaking skandalo. So, sa wakas, ito na, mayroon ng interim report ng ICI na nagre-rekomenda na sampahan na ng kaso si Saldico at iba pang mambabatas. Ito ang problema ngayon. Bakit hanggang kay Saldico lang? Dali Nagagawa ba lahat ng ito ni Saldico na siya lamang o may utak pa? Mayroon siyang kapartner in crime. Para bang ang script is hanggang kay Saldico lang tayo wala nang madadamay. So ito pa ang nakakadismaya, nakakagalit, I don't know how will I call it. Okay lang sana kung nandito si Saldico
para mapanagot natin. Eh, ngayon, wala na siya eh. Na-safety na. Tumakas. Bago pa pumutok ang issue, nakabantay na sila siguro. Ayan. Binigyan ng travel authority, pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Tapos, nag-resign. Katapos ng resignation, tapos na. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Pag hindi na panagot si Saldico, walang hustisya. Kahit ano pang gawin ng administrasyong ito. Kasi, perception ng taong bayan, meron siyang kasabwat, pataas. Eh, hanggang kay Saldico na lang eh. Wala nang tutumbuking mastermind. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang banat ni Congressman Toby Chanco sa DFA. Bakit hindi nyo pa kansilahin ang passport ni Saldico? Time is the essence. Pag nakakuha na siya ng passport at citizenship sa isang bansa na mayroong wala tayong extradition treaty, impas na. Goodbye, Philippines. Nalulunod tayo dito sa baha samtang si Saldico nagpapakasarap ng buhay doon sa bansa na bago niyang ayun, makakuha siya. Baka nga sa ngayon nakakuha na siya eh. Tingnan niyo, wala na tayong na-monitor. Nasaan na ba siya? Wala na. Example, mayroong cabinet secretary ngayon, nakakuha pala siya ng citizenship niya sa ibang bansa. Di hayahay. Although sinasabi niya na na-surrender na daw, ano ba yan? So, meron ba tayong maasahang hustisya? To me, ang hustisya lang natin, makukuha lang natin sa mga small fish. Walang balyena. Borrowing the words of sino bang nagsabi? Si Secretary John Vic ba o si balyena daw ang makukulong eh. So, kung maipakulong si Saldico at ang kanyang mga kasabwat, yan, balyena. Kailan kung mga kontraktor lang at saka mga DPWS engineer, yan, mga malilit na isda lang yun. So, nakakaawa po ang kalagayan ng ating bansa ngayon.